Guys, naaalala nyo po ba yung nauna kong vlog tungkol dito sa Stargazer X? Na may mga nagsabi doon sa videos ko na hindi daw maganda yung design. Kumbaga parang bilugan lang daw talaga ang itsura ng unit na ito. Sabi nila mukha daw mouse ng computer, o yung iba naman ay mukha daw lunchbox. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Pero narito na yung bago guys, oh. Diba? Ano sa tingin nyo? Para sa akin healthy criticism yun. Dahil hindi naman talaga nila alam kung ano ang meron sa isang Stargazer. Yung iba naman ay nag-a-agree sa akin dahil sa, sabi nila, high-tech yung features, very fuel efficient, masarap yung riding comfort, spacious, malakas ang power, at competitive naman yung price. Kumbaga, di ka nalugi. O sabihin natin value for money for an MPV. Ayan. So, ano sa tingin nyo yung bagong Stargazer X? Madali mo itong ma-identify guys because of black yung kanyang front fascia. Black din yung kanyang roofline, black din yung kanyang alloy wheels. But before that guys, sakaling buying po kayo ng any Hyundai vehicles at malapit po kayo dito sa area along Pasig, along C5, hanapin nyo lang po yung aking kaibigang manager dito na si Ma'am Banet De Leon Santos. Sabihin po ninyo kaibigan po kayo o follower po kayo ni The Car Loan Expert para mabigyan po kayo ng magandang package o promo according doon sa buwan kung kailan po kayo bibili. Okay? So, tingnan nyo guys. Di ba? Still, niretain pa rin yung mga accent. But, di ba? As you can see, mas bolder siya ngayon. Mas mukha siyang luxurious tignan at some sort of being sporty. And still aerodynamic. As you can see, maiksi yung kanyang hood. Pero malaki yung kanyang windshield. Pero slanting all the way sa kanyang roofline. Yun nga lang, ang hindi ko lang nakorsanadahan dito is yung kanyang roof rail. Hindi ko lang alam kung ano ang advantage nito. Maybe siguro kung maglalagay ka ng roof rack. Okay? Pagdating sa kanyang side profile, nagustuhan ko dito is yung kanyang over fender na talagang pinag-isipang mabuti ng designer na magmamatch up dun sa kanyang character lines. All the way dito sa kanyang bandang rear. Yan. Diba? Ito ang masasabi kong futuristic design sa pagdating sa kanyang tail lamps. All the way dito sa kanyang rear bumper. Okay? So, tingnan natin dito sa bandang harapan. Ano ang sa tingin natin magre-resonate sa mga buyers? Unang-una pa lang is yung big and bold headlamps na naka-LED with LED DRL all the way sa gitna. Ginawa ng blackout para mas mukhang luxurious at minimalist yung kanyang Hyundai emblem. Then, nilagyan ng malaking accent sa bandang baba para magmukha po siyang brusko. Mimicking yung kanyang parang yung ano ba masasabi natin yan? Non-functional air vent. Ayan. Supposedly, pwede mo nga butasin yan pero masyadong malaki. Pero okay na yan mga guys. At napansin ko lang na medyo mataas yung kanyang ground clearance. So, advantage ito sa mga malalalim ang potholes. At aerodynamic din yung kanyang side mirrors. Okay? Going inside, ayan. Mapifeel mo na kagad yung pagiging premium ng kanyang plastics. At meron siya dito ang ambient lighting guys. And then premium leather with stitching. Nandito yung switches para sa ating windows. At siguro kasya na dito cellphone, ano? 3 bottle holder. Ewan ko lang kung di ka pa malunod guys. Then dito sa kanyang dashboard ay minimalist. Pero medyo malalim ang dudukutin mo guys. In case na ikaw ay maglilinis
o di kaya mahihirapan po yung magtitint ng inyong windshield dahil medyo malalim ang dudukutin o hahagurin po niya. Diba? Ang advantage lang yan is aerodynamic at malaki. And then meron ka pang quarter window doon para sa blind spot. Okay? Then narito yung kanyang instrument cluster. Naka-incorporate na rin yung kanyang infotainment. Then another ambient lighting doon. May mga storage din dito. Seamless yung kanyang aircon vents. Narito yung kanyang steering wheel. 4-spoke steering wheel. And then yung kanyang gear shifter. Ayan guys. Meron tayong mga ports para sa ating cellphone. Type-C port, USB port, 12-volt socket, wireless charging, electric parking, auto hold, and meron tayong cup holder. Pwede na rin siya as bottle holder guys. Push start engine. Anyway guys, itong unit natin ay keyless entry with pub key. Okay, pakita ko lang sa inyo yung itsura ng kanyang pub key. Yan. Small, lightweight, at mukha siyang luxurious tignan. See? Okay? So yung ceiling natin. So nasa ceiling na rin po yung ating aircon vents sa bandang second row. At yung upuan po natin ay leather and then manual adjustment. Very firm guys. Ayan. So mukha namang hindi magkukos ng lower back pain ito. Just in case na mag long drive po kayo. And then also naka side airbags tayo. Curtain airbags, dual airbag. So in short, 6 airbags tayo. I don't know kung meron tayong airbags pa dito. At napansin ko rin meron pa tayo ditong storage din, ano? Ayan. And natitilt. Tingnan natin kung telescopic ba. Tilting lang siya guys pero non-telescopic. Ayan. And also ample space para sa ating legroom. Ayan. Tall boy design yung upuan. So relax for long drive guys. Ayan. So tignan nyo yung mga controls dito. Ayan. And mataas yung kanyang headroom. Ideal for yung mga tall guys. Second row seats. Still naka 3 bottle holder dito. Kasya din ang cellphone. Another bottle holder or pwede rin sa cup ito. Ayos Tagang sinadya ito for long drive. Kumbaga hindi ka maubusan ng tubig. Lagayan ng cellphone. Pwede rin dito sa tablet, laptop, Type-C ports. Just in case na mag-charge po kayo. Bench type na foldable. Okay. 40-60. Tama ba? And then ito meron tayong center armrest and headrest. Narito yung rear air vents natin. Okay. And meron tayong individual grab handle. And very spacious guys. Tingnan nyo guys. Ayan. See? Lagpas 1 dangkal guys. At yung kanyang boot space, ayan. Pakita ko na rin sa inyo yung kanyang rear seats guys. At yung kanyang mga configurations. Meron din siyang tray doon sa bandang right side. And then meron kayo ditong para saan ba ito? Para sa cord. Ayan. Then manual lift gate naman yung bandang likuran. Ayan guys. Meron tayo ditong
lagayan para sa ating bottle or cup. Pwede rin yung cellphone. And then may socket din dito para gusto ninyo mag-charge. And guys, very ample space. So I think kaya magkasya ng 3 hanggang 4 na sacks of rice. Then manual yung ano natin dito. And meron siya ditong reverse camera and sensors sa bandang likuran. Okay. And yung kanyang spare tire nasa ilalim. At napansin ko yung kanyang exhaust pipe mukhang stainless din. Ayun, no? Ayun. Anyways, kung sakaling interesado po kayo o planning to buy a new MPV, okay? Maybe isa sa mga options po ang bagong Stargazer X. Ayan. Sana makursunadahan ninyo guys dahil I bet na talagang value for money if you buy this MPV. Okay? So don't forget to like this video, share to your family members and friends. Okay? At kung sakaling okay na kayo dito, i-message nyo lang ako. Pwede po kayong kumuha sa akin or mag-walk-in lang kayo dito sa Hyundai Pasig. Thank you for watching guys.